1, 2, 3, 19, 20. Hey, what's up guys? This is your boy Renex Malang. Maaga nga dumating yung buyer sa bahay namin guys kasi kukunin niya yung biik niya. Bali yung buyer ko din guys ay kakilala lang din to ni nanay. Napakalaki na sana yung babuyan niya noon kaso nga lang namatay lahat nung kapanahunan ng ESF. Nagsimula na nga siya naghakot ng mga biko guys at grabe nga yung tuwa niya kasi ang lulusog daw talaga ng mga biko. Nung nanganak pa yung inahing baboy ko, siya na yung nagsabi na bibilhin daw niya lahat yung mga biko. Kaso hindi siya natuloy guys kasi meron din akong kamag-anak na tumulong sa pagpanganak ng inahing baboy ko. Sabi niya bibili daw din siya. Kaya ang ginawa ko na lang, hatian na lang nila. Buti na lang pumayag din yung kakilala ni nanay. Bali siyam kasi yung biko guys at yung hatian nila is 5 yung isa naman yung 4. Baling kumuha ngayon na buyer ko ngayon is 5 yung sa kanya. Yung buyer ko pala ngayon guys, siya talaga yung may-ari ng inahin ko ngayon. Bali si nanay yung bumili ng inahin sa kanya kaso nga lang si nanay bininta din niya sa akin kaya bumayag din ako. Sakto talaga yung pagbinta niyang inahing baboy kang nanay kasi lahat ng kapatid ng inahing baboy ko ngayon ay patay lahat. Dahil sa sakit na ESF. Halos kasi lahat ng mga baboy ay namamatay nung kapanahunan pa ng ESF. At isa talaga yung buyer ko na naapektuhan noon ng panahunan ng ESF kasi lahat talaga ng mga baboy niya, inahing at mga patining patay talaga lahat. Kaya laki yung tuwa niya na natira pa yung inahing baboy ko kasi sabi niya napakagandang breeding daw kasi yung inahing baboy ko. Akala din kasi niya na tamaan din talaga sa ESF. Kaya napakalungkot niya talaga noon nung namatay lahat ng mga inahing baboy niya at mga patining niya. Kasi napakasayang daw at malaki daw talaga yung investment niya noon. At napakalaki din talaga yung lugi niya nung namatay lahat ng mga baboy niya. Kaya nung kapanahunan pa ng ESF, nung namatay lahat ng mga baboy niya, ay di na din siya muna nag-aalaga ng mga baboy. Nagpapahinga muna siya habang hindi pa tuluyang nawala talaga yung ESF. Kahit ganun kalaki yung pagsubok na naranasan niya, di pa din siya nawalan ng pag-asa. Kaya ngayon ay balak na naman niyang mag-alaga ng baboy. Kasi sabi niya, sa pag-aalaga din kasi ng baboy, laking tulong talaga sa pamilya niya. Kaya magsisimula na naman siya ngayon sa pag-aalaga ng baboy. Hindi din niya masyadong dinidig yung naranasan niya sa pag-aalaga ng baboy kasi kaibigan niya halos lahat din namatay, halos 100 pieces na baboy. Kuha na nga niya lahat ng mga bake niya at ito ngayon ay nagbibilang na siya sa pera niya. At yung benta ko naman sa bake ko ay 4,000 pesos. Sabi nga niya mas mura na daw yung baboy ko kasi doon daw sa kanila 4,500 na daw. Si nanay na nga yung pinakuha ko sa bayad kasi nahihiya ako. Yung nabayaran nga niya ay 20,000 pesos. At pagkatapos nga niya nabilang ay agad naman niya to binigay kang nanay yung bayad. Salamat na nga din ako kasi di na talaga ako nahihirapan sa pagbenta ng mga bake ko. At napakatumal din talaga daw yung biik ngayon dahil nga daw sa ESF. Kunti lang daw yung natirang mga inahin na baboy nung kapanahunan pa ng ESF. At nang matapos na nga sila magbayad ay ito na nga nagmamaritisa na sila. Pero mga ilang sandali din ay agad nang umuwi na yung buyer. Agad naman binigay ni nanay yung bayad ng bake ko at ito na nga binilang ko. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Grabe, ito na lahat guys. Ito yung benta ng biik natin at tapos may 4 pa. Grabe nga yung tuwa ko dito guys kasi ngayon may pera na tayo. Hanggang dito na lang ako guys. Thank you so much for watching and ingat po kayo palagi. Babu!